Sa pagbabalik ni Kai Sotto at pagiging local ni Quinton Melora Brown ay nasecure natin ang future lineup ng ating mga big man. Pero ang security na ito ay haharap sa mga big man sa Asian region, kabilang ang Australia. Bagamat may konting aberya, ang mahalaga ay back to the lineup na itong si Kai matapos ang isang taong paghihintay. Samantalang itong si QMB, finally ay nakuha niya na rin ang susi sa paglalaro sa Japan B-League. Ito ang pagiging local sa FIBA. Sa ngayon ay nasa adjustment period pa itong si Quinton Melora Brown. Sasamahan pa ng limited minutes habang minamaster ang system ng team. Ang maganda ay nakasama niya si Yuta Watanabe na todo suporta sa mga galaw nitong si QMB. Pero ang pinaka-besting na paglalaro sa Chiba Jets ay merong mahusay na point guard na mag-feed sa kanya at ito ay si Yuki Togashi. Diyan gumanda ang karir ni Kai Sotto. Iba rin na may mahusay na point guard at naramdaman na ito ni QMB sa 2 games pa lamang sa Japan B-League. Tuwang-tuwa sa kanya si Yuta Watanabe. Malaking tulong at boost ng confidence sa isang rookie. Kitang-kita dito kung paano hinipe ng mga veterano ang ating kababayan. And for Kai, yes, na sprain agad. Pero sa kanyang pagbabalik ngayon at kung naman ang resulta ng kanyang performance, ang mahalaga siya ay nakarecover na sa injury na napagdaanan din ni AJ Edu. And hopefully makabalik na ito si Kai from sprain para maagang makapag-adjust, makapaglaro muna ng maraming games bago pa dumating ang FIBA World Cup Asian Qualifiers 1 buwan mula ngayon. And so next month ay harapin natin ang New Zealand and after a few days naman ang bansang Australia. Bukod sa malakas sa mga players ng bansang ito, malaking factor pa sa kanilang basketball ang pagkakaroon ng mga Sudanese or mga pamilya na migrate through humanitarian ng Australia. Kaya meron silang ilang players na naging eligible sa FIBA dahil mga bata pa lamang ay nasa kanila na. Although hindi naman lahat naglaro sa Australia katulad nila Sunday Dech, Jolawala Quill at Lat Mayen. Pero itong si Ton Maker ay napaglaro pa sa Australia. At posible rin na kanilang na-produce na pinakamatangkad na Sudanese sa Australia na nangangarap na maglaro din sa NBA. Sa edad na 18, tumataas na ng 7'6". Itong si J.K. Mack. Sa ngayon ay inaawitan ng Next Stars program ng Australia itong si Mack. Pero wala pa raw itong decision kung maglalaro ng college basketball sa US or manatili na lamang sa kanilang bansa. And so maigi na lamang marami tayong big man. Dahil one day ay posibleng pumasok itong si J.K. Mack kung pipiliin niya ang Australian Boomers. And para sa mga sentro ng gilat sa Pilipinas, maigi na yung sobra kaysa sa kulang at maghahagilap ng player or umasa na lamang sa naturalize para sa posisyon ng 4 at 5.